Okay, start na tayo. Lead the prayer. Balise, lead the prayer. Manalangin tayo. Lord, gabay kami araw na ito sa aming pag-duty. At Lord, gabayan mo rin na tuwing pag-uwi. At gabayan mo rin sa aming mga pag-uwi. Sana hindi kami mabulyato itong araw na ito. Gabayan mo kami. Amen. Amen. Okay, good morning. Excuse me. Okay, yung agenda natin ngayon, so is okay pa rin natin sa trabaho, ganun pa rin. Kaya natin sisimulan yung pag-aaral sa 11 General Order from Security Guards Creed para matuto kayo. Hindi ito para kayo pahirapan. That is the SOPIA security personnel na aware kayo by heart ano ba yung trabaho. Kahit basic yan. Kasi ang dami ngayon, lalo sa ating yung iba na magagaling na security guard. Wala namang ano doon, actual magagaling kayo. Kailangan nyo rin ng theory. Bakit? Kasi during interview, may magtatanong sa inyo, magpapaliwanag kayo. Kaya dyan namin makikita kung kayo'y matataas pagdating sa memorization ng 11GO, security guards, lahat ng policy ng security. Makikita namin, kaya nyo ipaliwanag yung policy ng company. Kasi more on theory tayo sa mga tenant. Ganito po ma'am, ganito po sir, ang parking po namin ganito po, ganyan. Di ba ipinapaliwanag ninyo? So may assurance kami na kapag memorize ang 11GO, dapat yan. At saka kayo nakafocus. Hindi na kayo mag-ano kung ano-ano pa. At least, kahit isa lang, isang beses, isang araw ang 11GO. So magsisimula security guards creed, ang ating hanggang 11 general order. Memorize yun muna lahat. Hindi ko na isa-isa. Sa susunod, pag memorize yun na, rumble na. 1, tapos 11, 3, 4, ganyan. Hindi yung 1, 2, 3, 4, 5, hindi. Ako'y magra-rumble or magkakaroon kayo ng bubunutin ninyo. Magkakaroon ako ng isang bowl, tapos nakalagay doon yung mga tanong, like 11G hanggang 11, security guard creed, bubunot kayo doon para walang bias. Baka sabihin, pinapahirapan ko ni sir. Palagi security guard creed ang tinatanong ko. Di kayo ang bubunot ko. Ano yung mabunot mo? Nabunot mo. June number 11, recite. O, tsaka nyo na ipapaliwanag sa susunod. Ano yung pagkakaintindi nyo doon? Kasi ang 11GO, hindi lang dapat yan na mini-memorize. Dapat you have to memorize, know the meaning. Alam niyo yung meaning ng bawat isa and the importance is the application. Yun na, i-apply nyo na pag nagtrabaho na kayo. Sigurado, 100% magiging magaling kayo sa security. Okay? So, sisimulan natin ang 11 General Order. Mag-i-start ako. Ako muna mag-i-start. Baka sabihin nyo, si sir naman, turo na turo siya, hindi niya memorize eh. So, kung anong gagawin ko, ganun din ang gagawin ninyo sa susunod, pag kayo na. Ha? Okay, ganito yung simula. From Security Guards Creed. Okay, Security Guards Creed. As a security guard, my fundamental duty is to protect lives and properties and maintain order within the vicinity, my place of duty. Protect the interests of my employer and our clients, and the security and the stability of our government and country without compromise and prejudice. Honest in my action, words and thought, and do my best to uphold the principle of being makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. GO number 1, to take charge of dispose in all company properties in view, and protect, preserve the same with utmost diligence. GO number 2, to walk in an alert manner during my tour of duty and observing everything that takes place within sight or hearing. GO number 3, to report all violations of regulations and order I'm instructed to enforce. GO number 4, to relay all calls from post more distance from the security house where I am stationed. GO number 5, to quit my post only when properly relieved. GO number 6, to receive, obey, and pass on to the relieving guard all order from the company official, supervisor, post in charge, or chief leader. GO number 7, to talk to no one except in line of duty. GO number 8, to call or sound or call the alarms in case of fire or disorder. GO number 9, to call the superior officer in any case not covered by instruction. GO number 10, to salute all company official,
superior in the agency, ranking public official, and officer of the Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines. Due number 11, and to be specially watchful at night and during the time of challenging, to challenge all person on near my post, and to allow no one to pass or loiter without proper authority. Ayan. Yun yung gagawin ninyo. Huwag magmamadali. Dahan-dahan, hindi dapat nagmamadali. Kung nagkamali, okay lang yan. Ganyan tayo, walang taong perfect. Later, pag pinaktis yun ng pinractice yan, sabi nga, nobody's perfect, but good practice makes you perfect. Araw-arawin nyo lang yan. Every kayo nagkakaskas ng mga paraphernalia, habang nagkakape, isama nyo yan. Diba? Habang number 1, nagkakape ka, security guard script. Simple lang, akala nyo lang mahirap. Ganyan din kami dati. Ang hirap. Pero yung palagi na, ako ilang dekada ng security din, bakit hindi ko nakakalimutan. Kaya pangit ang reason na matagal na kasi kami sa guard, kaya nakalimutan na namin yung mali. Dapat huwag nyong kakalimutan yan. Isasama nyo yan hanggat kayo na security industry. Kung kayo kumawala na sa pagiging security personnel, yan, pwede nyo nang iwanan. Pero madadala nyo pa rin yan sa mga susunod. Kasi, ano yan eh, sabi nga, di ba, general order yan eh. Pangkalahatang utos yan. Kaya kahit nasaan ka, kahit you are in public, di ba nasusunod yan? Pinoprotektahan mo, kahit sabi mong public ka na, pinoprotektahan pa rin yung ng mga government natin. Yung mga kasama mo, nagsisafety ka ng buhay. Di ba? Kaya nga napakasarap ng trabaho ng security kasi kahit wala tayo sa security industry, madadala natin sa buhay natin yan, sa personal, sa pamilya. Safety. Di ba? Ang gagaling nyo na sa mga safety. Kung may magkaroon ng sunog sa inyo, wag naman sana. Or sa kapitbahay ninyo, mape-perform nyo yan. Kaya kita nyo, ang trabaho ng security, talagang napaka-essential talaga niya. Hindi mo pwedeng kumawala ka dyan lahat. Kaya nga, safety is your responsibility. Even yung mga tenant, yung safety nila, responsibilidad nila yan. Di lalo tayo sa security industry dahil yun yung trabaho natin. Kaya huwag kayong mahihiyang mag-aral. Huwag kayong matakot. Hindi naman kayo mamadaliin. So, ganun yung gagawin ninyo from the start. Kung hindi nyo pa alam, okay lang, lumaktaw kayo. Ganyan. So, ibig sabihin, tatanungin ko lang kayo muna ngayon. Siguro by tomorrow na, kung ano yung ginawa ko, ganun ang gagawin ninyo. Tapos, ibibidyo ko din kayo isa-isa. Pwede kong i-post yan kung willing kayo. Kung hindi naman, okay lang naman. Kasi may papanood ako sa inyo dyan, yung dati kong na guard dito na nag-memorize sila and then pinopost ko, nakiusap ako. Kaya pwede ko ba i-post? Sabi, sige sir, ngayon, halos 100,000 views na yata. 114,000 na yata yung views ko sa TikTok niya. Di ba kasi nakikita nila, sabi, maraming comment, maraming basher, okay lang yan. Trabaho lang yan, hindi nyo pa alam yan, ganito, maganda yung actual, huwag kayong maniniwala doon. Ang pinaka-standard, dapat you know the theory. Parang pag-aaral yan bago ka maging guro, bago ka maging engineer, bago ka maging piloto, lahat ng mga professional na trabaho, lahat. Di ba nagsipag-aral tayo? Bago tayo naging security, nag-aral tayo, elementary, high school, inawin mo mga may daycare pa, umabot pa yan, may K-12 pa, bago tayo inihanda sa trabaho, yun. Kaya ito, sabi nga, learning is a continuous process yan. Hindi kayo makakawala kapag kayo naghahanap buhay sa pag-aaral. Even mga housekeeping, maintenance, nagsiseminar yan. Paano mag-dilute ng tubig sa mga solution, sa mga housekeeping, pinag-aaralan yan. Hindi ka busin nila magtrabaho o mag-ano dyan. May seminar. Di ba tayo more on seminar lagi? Lalo ngayon, Fire Prevention Month na, after ng mahal na araw yan, nakalatag na lahat ng mga seminar natin sa paghahanda sa fire drill natin. Pag-aaral yun. Kaya kayo habang guard, talagang mag-aaral kayo. At mas maganda ang may alam. Sabi nga, lamang ang may alam. Hindi biro yan. Okay? So kung sino yung mag-i-start ngayon na kaya, wala namang problema kung nagkakamali o magta-try lang. Kung talaga namang hindi kaya, wala namang problema. Bibigyan namin kayo ng chance pa. Kayong kabahan, baka mamaya iba dyan, di na magsipasok ha. Ayoko na dun sa Osman, nag-11 GO kami. Ano ba? Alam nyo, sa laban ng buhay, pag marunong kayo, hindi kayo matatakot. Laban lang. Kaya nga, ina-assist ko na kayo paunti-unti. Araw-araw, isang 11 GO, kung kaya ninyo. Sa loob ng isang buwan, perfect nyo na yan. Ganun lang paunti-unti. Huwag nagmamadali ha, yung talagang gusto nyo bilisan. Sa isa lang. Ngari, June number 1, to take care of this post, o paulit-ulit, to take care of this post, hati-hatiin ninyo. O ngayon, may mahal kayo sa buhay,
O ma, anuhin mo nga ako, tanungin mo nga ako, mag-rumble ka. Kunyari, 5, 11, 12. O kung wala kayong kasama, may libro, di ba? Buksayin yung page. Magkano kayo ng 1 to 10? Pag ganyan yun, 9. O, June number 9. To call the superior officer in any case not covered by instruction. O, buksan ulit yung libro, June number 8. To sound or call the alarms in case of fire or disorder. Ganun lang. Ang daming pwedeng matuto kahit mag-isa kayo. O, yun lang muna tayo. Tapos madami code of ethics, code of conduct, aralin nyo na lang. Gagaling kayo. Andyan yung susi para kayo humusay na maging isang security guard. Kayo natatakot. Kasi puro trabaho kayo. Ang gagaling nyo sa actual eh. Nakikita ko kaya nyo i-handle yung sitwasyon eh. Bakit sa pag-aaral? Ayaw ninyo. Eh, yun lang naman yun, yung trabaho. Diba? O, para pag may mga opportunity magaganda, madali kayong makatalon. Kasi ang iba dyan marunong, natatakot lang kasi may interview. Yun lang eh. Hindi ko sasabi magsialis kayo sa trabaho kasi yung opportunity ang tinitingnan natin. Baka doon kayo magsusustain, yung needs ng family nyo, mabibigay ninyo, o try. Na-interview ka ngayon, pumasa ka, opportunity. Google ka na, nasa ibang bansa na. Marami akong na-handle na guard nasa ibang bansa na ngayon. Nasa cruise ship sila. Walang kaalam-alam. Tingnan nyo ngayon, nasa barko na siya. Dumating sa akin yung wala talaga as in. Hirap sa buhay. Talagang wala. Ngayon, nagtanong sa sir, paano pa mag-apply sa cruise ship? Ano pa interview? Ganito, gawin mo, ganyan, ganito. Ngayon, nasa cruise ship na. Tatlong balik natin, ang ganda na ng bahay sa probinsya. Yayamanin na siya. Kung saan siya nakakapuntang bansa. Oh. Isa naman, nasa Saudi, ang ganda ng pwesto niya. Gwardiya din siya doon. Oh, kaya, hindi biro. Kaya nga, sayang kasi. Ang opportunity nasa paligid lang. Kung dito kayo magtatagal, di much better, magaling kayo. Walang problema doon. Diba? Oh. Kaya nga, ini-start natin yan para doon na kayo mag-focus. Okay, sino yung magsisimula? Meron ba? Walang problema kung wala ha. Huwag naman kayong kabahan na. Baka mamaya dyan, hindi na kayo makano. Kung hindi pa kaya, wala namang problema. Huwag tayong nagtuturuan ha. Yung mga huwag nagtuturuan ha. Meron ba? Wala pa? So hindi pa kaya? Okay, so wala namang problema yan ha. Tatanong ko lang isa-isa lang muna bago tayo mag-end ng ating guard mounting. Siyempre, para bukas, siyempre, na-perform ko na sa inyo, gano'n ang gagawin ninyo. Okay muna, tatanong ko muna kayo isa-isa para at least kung memorize. Kung hindi, wala namang problema. Sabihin nyo lang, sir, pass. O, diba? Kasi dati, yung mga guard namin dati na nagsipag-nalipat na, nag-iba na ng trabaho, nagsipag-resign, mga gano'n, magagaling sila. Hindi sa pag-ano yun. Ganun talaga tayo mga guard on and off. May darating, may mawawala. Okay? Okay, sige, start tayo. Yung number 8. Lubico. Okay lang sabihin kung hindi pa handa. Kinakabahan pa. Wala namang problema. Pass muna. Gym number 8. Sound to call To sound or call. the alarm in case of fire. In case of fire disorder. Okay. May mga iba kasi yung term nila pwede yun ha. To give or to sound or call the alarm. May mga ganun kasing 11 GO. Walang problema yun. Nagkaiba lang sila ng term pero yung meaning niya the same lang. Diba? Kaya okay lang yun kung ano dun sa inyo ang na-memorize ninyo. So, number 11, Broquesa. Especially what school at during the time of challenge or person on a will of my boss, allow no one to pass by or will get in the back. Okay, very good. So, number 7, Pinalba. Yung number 7. Tama. To talk to no one except in line of duty. Oh. Alamin ninyo ha. Para hindi pa kayo sigurado. Okay lang yan. Talagang aralin ninyo. Huwag kayong sasagot ng yun ba yun para ganito. Kasi parang hindi natin talaga. Intindihin natin na. Huwag kayong nagmamadali. Isa-isa lang. Huwag nyo agad tayo ng 11. Ang dami. Talagang pag tinignan mo yung number, madami. O dito muna ako sa 1. Dito muna ako sa 2. Gary 2, 3. O, ilan na lang.
Atuon, Geo number 6. As sir, Pass. Balisi, Geo number 5. if my post only properly. Okay, to quit my post only when properly relieved. Lakasan ninyo, huwag kayong nahihiya. Ipagsigawan ninyo kasi hindi marinig minsan eh. Okay, nahihiya. Pagka naman walang naririnig yung boses, malayo pa lang ako, narinig ko ng boses. Pag nagme-memorize, parang pinitpit na luya, wag gano'n na. Lakasan nyo. Parang magugulat yung iba. Yan, parang magigising ba? Okay? Geo number 2. Sir, Geo number 2. yung number sir, go and of mother during my tour of duty and observing if wedding topics, please within sight of it. Okay, very good. Susunod, dapat alam niyo ibig sabihin na pag tinanong niyo yan, ipapaliwanag niyo naman isa-isa. After memorization, susunod na ba, naikot natin, memorize yun na, and then ipapaliwanag nyo. Nyari, to talk to no one except in line of duty. Ipapaliwanag nyo yun. Kung ano ibig sabihin na, Pwede yung Tagalog. oo, pwedeng Tagalog. Kahit yung ano lang yung pagkakaintindi, hindi kailangan na literal na Sir, ganito dapat pag may trabaho, kapag naka-duty ka, hindi ka pwede makipag-usap, makipagkwento kung kani-kanod kung laayon lang sa iyong trabaho. Ganun lang. Simple. Ginagawa nyo na yun araw-araw. Lahat ng 11GO, ginagawa nyo na. Hindi nyo lang maipaliwanag doon sa 11GO. Kaya nyo yun. Tingnan ninyo. Di ba? Pag hindi nyo alam, nagtatanong kayo. GO number 9 yun. Oh. Di ba? Okay, Ligara. GO number 9. Upon the security officer, any case that not covered by instruction, sir. Okay, very good. GO number 11, Bisande. To be especially watchful at night and during the time of challenge all person owner near my post and to allow no one to pass a meter without proper authority. Sir! Very good. Yung mga ganon, di ba? Talagang paggas sa salita, talagang matitikas. Ganon, di ba? Yung, ano ba, kaya pagkaharap niyo yung mga tenant, pag nagsalita kayo, modulate pa, tapos malinaw, magalang, hindi kayo basta mabubuli. Makikita nila ito yung na dapat i-respeto. Ang respeto kasi, ibinibigay ng pusa yan. Madami tayong makakaharap talaga ng mga ganon. Kaya lang, hindi natin mapiplease sila. They are client, they are tenant, they are visitors. So, basta tayo mga guard, keep in the maximum tolerance. Palaging mapagbigay sa kanila. Huwag tayo mainitin ng ulo. Ganon din sa mga kasama, syempre, especially. Okay? GO number 10, Tagas. To salute our company officials, superiors and agency, ranking public officials and officers and papangos of the Philippine National Police. Okay, very good. Okay, so ganun ha. Susunod, yun lang gagawin niyo isa-isa. And then dito sa harap, tapos naka-video tayo para makita. And then kung gusto nyo i-post, ipopost ko naman. Kasi social media, marami tayong followers. At iba pa rin yung nakikita nila kung ano yung ginagawa natin. Para at least yung awareness. Huwag kayong matakot na matuto ha. Okay? So may mga tanong ba, concern, suggestion, clarification?